Kung dahil dito sa litratong ito, nawindang ang mga buhaya. Alam nyo, ito yung dapat natin talagang kailangan natin sa bayan dahil napakasimple at napakasimple ng kanilang buhay na ito dapat yung at na papakinggan nila yung hinanaing ng taong bayan. Naku po, kapag nangyari ito talagang maraming mag-iiyakan dito. Maraming kukuda at maraming talagang magre-react dahil dito sa litratong to. Ang dami nagre-react ngayon, viral Oo, viral na viral ngayon at medyo kinakabahan po ang mga buhaya ngayon. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros, brothers, at eto, puputok pa yung lalamunan ko. Eto, may papakita ko sa inyong picture. Ang daming kumuda ngayon. Ang daming pumutak. Oo, at hindi na mapakali. Nawiwindang ho yung mga kalaban. Ano kaya kasi ito bawat kibot ng pamilyan to, bawat alam mo yung bawat post or bawat video na inilalabas nila. So hindi ko na patagalin ng mga Duterte, bawat mga ay talagang nawiwindang ang mga buhaya. Kasi nga, ang hirap nga namang hulaan at ang hirap kalkulahin ng mga dapat or anong plano ng mga Duterte. Ngayon may lumabas nga na picture na magkakasama sila. At eto nga, tsaka eto pa. Basti Duterte, sure bull na. Tatakbo na bilang senador. Sa darating na 2025 election. Naku po, yari dito. Maraming iiyak nito. At maraming kakabahan. Sabihin ng iba, tangina, hindi ko na magagawa yung nagagawa ko dati. Hindi na ako pwede magmatapang dito. May mas matapang pa sa akin. Di ba? Katulad lang yan nila, sino ba yung mga matatapang at palaaway ng mga senador? Yan, nandiyan si Zubiri. Na kailan lang nagkasagutan sila ni Cayetano. At nung nakaraan din, nakaaway niya rin si Bong Revilla. So ngayon, pag pumasok na itong si Basti Duterte dyan, mag-ingat-ingat kayo. Yan yung tao na kapag para sa bayan, talagang hindi kanya aatrasan. Siguro what if na lang kung yung ginagawa ni Zubiri, gawin niya kay Basti Duterte. O baka hindi niya rin kayang gawin. Kasi nga, takot na Duterte yan ewan ko, mag-iyakan na kayo ngayon. Kaya nga todo paninira sila ngayon dahil dito sa picture na to. Ito, may pinost ako nung nakaraan sa aking Facebook na merong like na 35K, 3.5K na viewers. At ito nga po, the family that country needs. Ayan grabe napakasimple lang. Napakasimple lang ng mga Duterte. Hindi mo si PRRD na may kulambu pa. May kulambu pa si BP Sara na wala, napaka-normal ng kanilang buhay na alam mo talaga na alam mo yun, yung hindi naghahangad ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi katulad ng iba dyan. At napakasimple at ayan nga yung mga komento ng mga netizen na matungkol dito sa picture na to. Yes, Biri tuloy. Very simple lang talaga. Presidente Rodrigo Duterte and his children, my God bless you always. Yun, diba? Talagang nakakamangha at nakakatuwa ang pamilyang Duterte. Need kayo ng taong bayan, kaya sigaw naming Duterte is the best. Good job po Tatay Digong and Duterte families team. We are number one to all relatives. Siguro Singuran families and Lapu-Lapu families. Nagwawala po yung mga dyan. At dito sa Facebook nga medyo nagtrending itong video na to. At dahil nawiwindang na naman nga po yung mga buhaya, sabihin nila, ano kayang pinag-uusapan ng Duterte? Kasi siguro nananalangin ngayon yung mga buhaya, sana hindi tumakbo Duterte. Sana hindi tumakbo bilang senador isa sa mga Duterte. Sana hindi tumakbo si PRD kasi kawawa tayo dito. Bali-balita nga daw po na etong si Pulong
ang tatakbong mayor. At congressman naman si PRRD dahil dumadami na nga daw yung mga tutulong-tulonggi sa congressman, sa komite. No, parang yun ang ano. Pero hindi ko rin alam, pero parang mayor ata ang itatakbo ni PRRD, at etong si Basti naman ay senador, at si BP Sara naman, alam naman natin future president natin yan, di ba? Kung magbago man ang isip, edi pwedeng si Basti na lang, di ba? Lahat naman ho ng ano, sigurado naman ho tayo diyan na hindi tayo nabudol. Hindi tayo manghihinayang na binoto natin ay walang kwenta. Hindi katulad ngayon, yung binoto natin walang kwenta. Oo, yung may kwenta lang, si BP Sara lang talaga, at yung ibang mga senador na kaalyado ni Duterte, ng mga Duterte. So eto nga nag-viral to sa Facebook at pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizen dahil talagang sobrang napakasimple lang talaga ng pamilyang Duterte na lalong kinahangaan ng mga netizen ng taong bayan. At ayun nga, sinasabi nila na syempre yung mga anti-Duterte nandyan agad yan. Oo, nakikisaw-saw agad yan. So sinasabi nila na na wala na, hindi na daw mananalo tong mga to. Pero wag ka, mas mataas pa ang tiwala o trust rating ng taong bayan kay Vice Presidente Inday Sara Duterte kaysa sa kay Bongbong Marcos na isang presidente. Saka nakita nun, presidente ka tapos mas mataas pa yung trust rating ng taong bayan kaysa sa Vice President. Tapos sasabihin nyo, wala nang hindi na mananalo. Kung hindi pala mananalo, bakit patuloy pa rin kayo na naninira sa mga Duterte? Bakit patuloy pa rin kayong, patuloy nyo pa rin silang winawalang niya, binabalahura? Natutusin nga lang, isa lang kalaban nyo eh. Hindi pa kumikilos ang tatlong lalaki dyan. Hindi pa kumikilos si PRRD, hindi pa kumikilos si Baste, si Pulong. Si BP Sara pa lang ang medyo sumusupalpal sa inyo. Paano na lang kapag nag-full force yan? Hindi iyak kayo lalo. Gago! Eto nga, maraming dito. Ewan ko ba kung anong itatakbo nila. At eto nga, may nakita tayong video. Video na kung saan ay sasabak sa halalan. Ito, panoorin ho natin. Undecided o hindi pa rin nakapagdesisyon ang Duterte clan kung sasabak pa muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ang kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representante sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Pero para sa amin, ewan ko lang kasi nung nakaraan nag-content tayo ng about sa pagtakbo ni Mayor Basti Duterte sa bilang senador. So nabasa ko doon sa mga comment ng taong bayan na mas gusto nilang tumakbo si PRRD bilang mayor ng Davao. At etong si Baste at si Pulong maging senador. Oo, kasi kailangan doon natin talaga at kailangan naman talaga natin ng mga katulad ng mga Duterte na talagang maibalik sila sa gobyerno na at maihalal tong sa mas mataas na posisyon katulad lang ng senator. Para sa akin okay kung maging mayor man si PRRD ng Davao. Alam naman natin na may talagang may nagawa na yan doon. At ayun nga, parang bumubuelo na yung mga kalaban dahil parang pinapanalangin nila na wag nang tumakbo bilang mayor siya. Kaya todo paninira sila ngayon. Oo, pero taong bayan pa rin na magdedesisyon nun yan. Alam ng mga taga Davao na kung ano ang kaya pang gawin at kung ano nang nagawa na mga magagandang project ni PRRD sa Davao. So kung sa akin man, kung ako tatanungin, mas gusto ko yung maging mayor na lang muna si PRRD kasi siyempre alam naman natin bilang concern natin kay Tatay Digong, para sa akin mas okay na rin yun, hindi masyadong matrabaho. Kasi kapag sa senator, pwede rin naman sa senator, kaso nga lang maraming mapapahiya dyan.
maraming mabubutata, no, kapag nandiyan si PRRD. Pero bilang parang concern ko sa kanila, sa mayor na lang muna si PRRD. At etong si Mayor Basti naman ay pagiging senator din talaga dapat, dahil yan talaga yung kailangan natin, at si Pulong. Ewan ko lang, wala pa silang mapangga ngayon, wala pa ho silang sapat na pag-uusap mapatungkol sa pagtakbo nila kung saan mang posisyon na ang kanilang itatakbo sa ating gobyerno. So tuloy pa natin. Wala pa ko kabalo kay sa karon ng akong asawa o akong duha ka anak, murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagyan ng administrasyon against sa mga Duterte. So amo pastoryahan pamilya kung unsa gid mahibala na ninyo hangtod October 8 naman itong filing. Hanggang October 8 pa naman, so matagal-tagal pa. Undecided pa yung matagal-tagal pa yung pwede nilang ay ito yung maganda sa mga Duterte, no? Talagang mapaghahalataan mo sila na hindi pagnanakaw sa kaban ng bayan yung kanilang unang plano or hindi yung kanilang pinaplano. Hindi katulad ng ibang mga politiko diyan na ay, takbo ako para wala nang isip-isip. Wala nang kuskus balungos. Tatakbo ako kasi alam ko malaki kitaan dun eh. Hindi katulad ng mga Duterte na pinaplano talaga nilang maigi at pinag-iisipan kung kaya na ba nilang ganito, kung kaya na ba nilang maging senator, maging mas mataas pa na posisyon sa gobyerno. Yun yung maganda doon. Hindi yung basta-basta na porket na balita ka lang, porket namimigay ka lang ng ayuda, tatakbo ka na sa mas mataas na posisyon para mas lalong mapalawak or mas mapalakas yung kapangyarihan at makapagnakaw sa kaban ng bayan. Yun yung pinakapangit nun. So eto, no, Duterte clan undecided pa rin para sa 2025 midterm election. No? Play. pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak. Ito pala yung napanood na natin kanina, no. Hindi niya natin panoorin. So ito pa, no, wala pa nga daw silang wala pang posisyon sa pagka-mayor at vice mayor sa Davao, wala pang naghain ng COC. Naku po, bali-balita nga po na yung mga Ruglales ba? Parang tatakbo. Ilang beses na rin naman huyang ilang beses na huyang nagbalak nung panahon pa ni PRRD kaso hindi nanalo. Kaya isa yung mga ang hirap banggitin na apelido nyo. Pagpalit na lang kaya ang apelido, Romualdez na lang. Gago! Parang naman pwede naman diba? Ruglares, Romualdez, diba? Mas okay na yung Romualdez. Magpalit na kayo ha. Sol, wala pa rin bang balita sa pamilya Duterte kung maghahain sila ng kanilang COC? Yes, Ella, patuloy pa rin tayong nag-aabang dito sa COMELEC office kung kailan Ganyan kasikat ang mga Duterte sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, nakabantay ang media sa Davao kung kailan ba maghahain ng COC itong mga Duterte. Tapos sasabihin ng iba dyan, wala nang lakas. Lahat ng media nakatutok sa mga Duterte ngayon. Siguro baka yung ibang media na pa-fake news dyan, medyo siguro na napag-utusan na, bantayan nyo maiging Duterte para makapaghanda kami ha. Para makapaghanda kami kung ano yung mga itatakbo nila. Kasi delikado yan, may sureball na panalo yan. Kahit anong gawin natin, pag binoto ng taong bayan yan, talagang talagang mawiwindang kami. Hahain ng Certificate of Candidacy ang pamilya Duterte. Naunang sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media noong Miyerkules matapos maghain ng kanyang anak na si Rodrigo Duterte II bilang representante sa 1st District ng Davao City ay magkakaroon pa aniya sila ng pag-uusap o meeting silang pamilya Duterte. Pero hanggang ngayon wala pa tayong impormasyon kung ano-ano nga ba ang tatakbuhan nila. Ella, may mga ilang humabol din sa paghahain ng Certificate of Candidacy dito sa tanggapan ng Commission on Election dito sa Davao. Isa na nga riyan ang isang kaalyado ng mga Duterte. Halos alas 5 na ng hapon kahapon, October 3,
nang dumating ang incumbent representative ng District 3 na si Congressman Ungab Isidro upang magpasa ng kanyang kandidatura. Ang naturang mambabatas ay tatakbo sa ilalim ng hukbong sa Tawong Lungsod bilang congressman pa rin ng 3rd District. This is my last term in my second round. So actually 6 term na nako. So I have served Congress for 5 terms already. So kung palaron man, budaog ta, this will be my 6th term. A total of 18 years in Congress. Medyo dugay-dugay na yun. Ito si may posibilidad na manalo din to kasi wala naman ding pangit na record to. At tsaka talagang lehitimong makitaan natin siya ng loyalty niya sa mga Duterte. Kaya ang pangit kasi pag doon kadalasan kasi nasisira ang diskarte or yung magandang proyekto sana kapag pag napapasukan ng virus ang isang partido. Hindi, totoo yan. Halimbawa, puro Duterte. 'Di ba? Puro miyembro ng or clan na or partido ng mga Duterte, tapos biglang mapapasukan ng hindi kaalyado ng Duterte na biglang ahad lang sa mga proyekto. Ang pangit nga naman. Kaya kayo, yung mga nanonood sa video natin araw-araw, mas isurebol ho natin na puro mga kaalyado ng Duterte. Lalong-lalo na sa darating na, pero matagal pa naman, sa darating na na 25 election senatorial at sa presidential Oo, pangit kasi yan pag napapasukan tayo diyan ng ng mga kasi doon nasisira Doon nagkakaroon ng tinatawag na yung pangit na diskarte or panira sa mga magaganda sanang plano. Oh, pero ngayon, ang pinagkaiba kasi baka may mag-comment siya, bakit Jay, yung mga buhaya ngayon iisang mga partido yung mga yan. O bakit nagkakaleche-leche? Ibahin nyo sila, ibahin nyo yung partido ng mga Duterte. Dahil subok na natin yan na talagang may nagawa na sa bayan niya mga yan. Yung mga buhaya dyan, nagpapayaman lang na nagpapayaman yung mga yan. Bagamat nasa ilalim siya ng political organization ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang aniya siyang impormasyon kung kailan at ano ang posisyon na tatakbuhan ng mga Duterte. Naghulat ako sa final decision. So I think you've read in the news na, no? So it's either the father or the son. And I will support whoever is the final candidate o bukong sa Tawong Lungsod. Yun, no? Oh, so ito, may papanood pa ako sa inyo mga video, marami pa dito. Oo, ito, yung kaninang ito, no? BP Sara inasar si BBM. Sangiwi, pinagbebenta ng gold na tukoy na. Ano kaya ito? Ito ang patunay at ebidensya. Nasa anggulo ng video na ito ay dito mo makikita na tunay na ngiwi itong si BBM. Kabastos naman kasi nung nagbibideo, ba't ka nasa ilalim ng baba? Doon nga yun na gumaganong-ganon. Bastos din to. Kasi doon kumanggulo, gago din tong reporter na to, no? Sino yung reporter to? Doon talaga sa ilalim nung sa may tiyempo dun sa may baba, no? Siyempre maano nga naman, yung may kita yung gigil ng gano'n, no? Ay, lako po. At pagmasta ninyo, na tila parang may itinatagong sakit. Ito nga daw ang perfect angle. At nang makita nila ang video na ito, na tila nga may sakit si BBM, abay heto, nag-face mask na si BBM. May solusyon naman pala. Kaya nag-face mask yan kasi nga parang hindi naman masyadong halatado yung yung panga. Ayun naman pati pag-face mask ang tao, grabe kayo. Oo. Pwede naman palang itago. Kaya naman ang mga netizens ay hindi maiwasang ipagkumpara si BBM at ang kanyang pamilya sa mga Duterte. Tingnan naman natin kasi, napakasimple lang. Hindi alta, unglamorous. Yes. Hindi pasyal, hindi nagkukunwari. Nagkataon lang ba na ang video na yon ay naipost kasabay din ng pag-post ni Vivi Sara ng litrato na ito? Mapang-asar nga ba? Napakasimpleng family.
Yan ang walang bahid ng korupsyon at kahit ano pang sabihin nila, siya ang nagtawid at nagbuhat sa ating mga Pilipino para makatawid ng pandemic. Sana magkaroon pa tayo ng presidente na katulad niya, ng bayan muna, bagong sarili. Mabuhay ka, Mr. President. Solid mula noon hanggang ngayon, Duterte kami. Kahit anong paninira pa yan, hindi na bobo ang mga taong bayan. Sa Duterte lang tumino ang Pilipinas. Tama. Subok na yan. Samantala, ano na kayang nangyari sa pinagyabang noon ni BBM at ni Romualdez? Na tila nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng executive ng Google at ng Pilipinas nila BBM at ni Romualdez. Pero bakit ang Google ay mag-i-invest ngayon ng $1 billion sa Thailand? Anyari na pag-iiwanan na ang Pilipinas. Google continue to expand its business operation. Grabe, no? Grabe. Wala na parang nababaliwala na rin din talaga tayo dito. Tabirin mo, tayo ang noon, nung panahon, tayo ang top 1 sa Asia. No, top 1 sa Asia na mayaman sa Asia. Pero nung napalitan na nga ng mga dilawan at biglang naging presidente rin si PRRD, doon na unti-unting bumalik yung respeto at tiwala ng taong bayan at sa ibang mga lahi din sa Pilipinas. Pero ngayon parang nabababoy na tayo. Hindi ko alam, parang iba na yung iba na yung nangyayari. Oo, may pagka sira na yung ating bayan dahil hirap na mag-isita ba makasuwad tayo. Operations in Asia. Accordingly, the company is investing heavily in Southeast Asian countries. Here is the breakdown of their foreign direct investments. Thailand, $1 billion. Malaysia, $2 billion. Singapore, $5 billion. Oops, mukhang wala kaming nakita sa BUZZ ASEAN report hinggil sa paglalagak ng kapital ng kumpanya para sa Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Correct me if I am wrong, but earlier, our government mentioned a possible FDI from Google. I wonder what happened after the executives came to Manila to meet with the country's leadership and economic managers. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon ang magaling na influencer. Sige lang, oo. Wala tayong magagawa dyan, ganyan na yun sila. Pero ito, pag-usapan natin to, no? Saan yung kanina? Oo, yung anak ni Pulong. Ngayon ko lang din to nakita, yung anak ni Pulong. Ito pala ay anak ni Pulong na tatakbo ngayon. At first time ko lang nawala. First time ko lang mapanood ito. Balita naman sa lalawigan matapos si Mayor Rama, isa rin sa mga kaalyado ng Duterte na ginipit din ito, no? Ginipit din. Oo, ginipit din na gawa ng alam naman natin lahat ng partido ng mga Duterte, sadyang ginigipit talaga. So eto, tatakbo ata na sinibak na ng ombudsman dahil sa posisyon, pero iiba natin ng video yan, ha? Oo, hindi natin dito isasama. Gawan natin ng sariling reaction niyang about dyan sa about dyan sa tawag dito, about dyan sa topic na yan. Eto, ewan ko kung totoo tong video na to, parang may nadulas daw, no? Oo, may nadulas. Pero hindi ko alam ba't nadulas. Ito na, hindi pala, nabulgar. Oo, finish na. Oo, mga Duterte tatakbo na. BP Sara Marcoleta, Palacio Congressman na shock. Ito ang balita ngayon. Na sana'y tumakbo na raw umano ang tatlong may kamay na bakal sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election dahil ayon pa raw sa kanila ang mga Duterte lang umano ang tunay na may malasakit sa mamamayang Pilipino at sa bansa at higit sa lahat may takot sa Diyos, kaya dapat lang raw umano na maluklok ang tatlong Duterte sa Senado. Pero bago ang lahat, pero no, hindi ito talagang obvious na talaga.
Oh, kaya talagang nagkakandara pa na yung mga kalaban ng mga Duterte. Oh, kasi nga halos lahat na ho ng mga Pilipino is talagang sinisigaw nila na, "Hoy, tumakbo na tumakbo na kayo, maawa na kayo sa amin. Oo, sobrang hirap na kami. Kayo ang kailangan namin." Oo, kaya yun ngayon, subukan nyo nga, mag-post kayo. Mag-post kayo ng picture ng mga Duterte. Tanungin nyo sa kahit sa mga friends nyo. Iboboto nyo ba? Sasagot yan, oo. Kasi nga, alam na nila na kung ano yung paano pa yung pagtatlo yan, Baste, Pulong, tsaka Rodrigo, di swak yan. Finish yan, no? Kaya nagugulantang yung ngayon, Nagugulantang yung mga kalaban dahil nga dito, Sa lahat pa ng bagong video na i-upload na makailan lamang na tila kinumpirma ng pangalawang Pangulo sa isang pahayag na ang tatlong Duterte raw ang tatakbo umano para sa senatorial race sa darating na 2025 midterm election sa isang LGBTQ+ event sa Cagayan de Oro na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Natanong siya ng media kung ano ang plano nilang mga Duterte para sa susunod na taon. Dito sinabi ng Vice President na baka raw tumakbo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador. Tatakbo rin daw ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte bilang senador at maging si Baste, pero hindi niya nilinaw kung anong posisyon. Tatlo at Duterte next year. Okay na yan. Tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa susunod na halalan. Handa na ba ang taong bayan? Handa na rin ba ang kanilang mga kritiko? Ito kasi ang pasabog na anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kamakailan, bagay na pinag-uusapan ngayon sa buong Pilipinas. Tinugunan agad ito ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at nagbabala na magiging isang political storm ito na posibleng hindi mapigilan o iwasan ng mga kritiko ng mga Duterte. Sa kabilang malamang sa malamang talagang mag-iiyakan yung mga kritiko dyan. Pero ito para sa akin kung tatlo sila. Maganda sana kung hiwalay-hiwalay, no? Congressman yung isa, dalawang senador, okay na. Sana si Pulong din pala. Maganda si PRRD ang maluklok sa congressman. Tapos yung dalawa, si Pulong tsaka si Baste, senator. Ay naku po, yari ka, Trillanes. Ayun, balita rin pala tuluyan ng nanakbo. Tuluyan ng nagfile na ng COC si Trillanes sa mayor ng Caloocan. Caloocan, maawa kay sarili nyo. Parang kumuha kayo ng isang bato tapos pinukpok nyo sa ulo nyo. Kaya huwag kayong mag-ano-ano dyan kay Trillanes. Naku po. Gago! Ay nako, ewan ko ba, nagugulantang na sila dito sa balitang to. Talagang kabang-abang to, no? Halimbawa man, makapasok si Baste bilang senator tsaka si Pulong. Sino ba yung mga kawawa? Tapos ilang taon pa naman din yung termino ng mga buhaya, di ba? Kawawa yan sila. Tapos walang nakapasok na lahat ng kaalyado ng mga Duterte pasok sa banga. Pasok sa banga, pasok sa pagiging pasok sa banga tuloy. Pasok sa pagiging senator, yung lahat ng kaalyado na tumakbo. Ilan ba sila ngayon? Si Bongo, si Bato, hindi ko alam si Mayor Rama ata, senador din. Basta si Bato, si Philip, marami. Kung halimbawa pumasok lahat yung kawawang kawawang mga buhaya. Ang dami susupalpal sa kanila. Tapos magiging presidente pa si BP Sara sa 2020. Gago! Upo, grabe na mangyayari niyan, no? Tapos si PRRD nasa kongreso. Ay, naku po sila, abante. Umatras ka na. Gago! Si Abante, nagpalit na lang apelido. Siya na si Benny Atras. Hindi, kapag ini-imagine mo, nakakatuwa lang, no?
Oh, tapos yung mga tutulong-tulonggis diyan, si Boy Sigaw, si Boy Sita, si Paduano. Yari yan kay PRRD pag nagkataon. Oo, kahit na ganyan na edad ni PRRD, naku, hindi mo kaya pang yan. Hindi mo kaya nga, wag mong i-underestimate yan. Oo, talagang papalag at papalag pa yan. Katulad nung ginawa ni Paduano kay Marcoleta, tapos gawin niya kay PRRD yun, ay paktay ka doon. Makakatikim ka ng matinding salita na babaon sa buong pagkatao mo. Hindi, okay nga yun eh. Hindi, para sa akin parang mas gusto ko sa kongreso si PRRD para matanggal yung mga buhaya dun. Para mawala yung mga buhaya dun. May mga para maturuan ng magandang yung mga buhaya dun sa pagiging sa kamara, sa congressman. Oo, para mawala yung diyan. Dami kasing napakadami ng haters ng mga congressman, congresswoman. Oo, dahil wala na nga daw sa ayos yung nangyayari. Parang nagmumukha na daw katawa-tawa. Ang dami nga parang wala daw alam sa batas tong mga to. Malamang sa malamang yan, pag nakapasok si PRRD, naku po, matuturuan kayo ng leksyon. Oo, talagang may mga magtitino dyan. Walang mag-iinaso dyan. Gago! Although, sasabihin ng iba, hindi kasi dati siyang presidente, maraming takot sa kanya. Pero hindi kahit congressman lang yan si PRRD, naku po, talagang kakatakutan nila yan. Yun nga lang, baka gawin dyan dahil nasa kapangyarihan pa rin ng mga buhaya, baka mamaya nga hindi nila yan isali sa mga committee hearing yan si PRRD. Lalo't pa yung pagkatanga-tanga yung iba dyan. Kung si Marcoleta nga, di ba, walang nagawa din, tinanggal siya. Dahil ayaw nilang masapawan at ayaw nilang mabisto yung mga baho nila. So yun, di na natin patapusin tong video na to. Basta sa akin kung saan man umano ang mga Duterte, kung saan man sila tumakbo, senador, congressman, kahit presidente pa, o kahit mag-Duterte pa sa darating na 2028 election, goods pa rin sa akin yan para mawala na yung mga magna dyan. Ang daming mga magna dyan Oo. Yung iba nga dyan, yung nagmamatapang pa na, magna ako. Tapos ako ng magna cum laude. Pero yung pagiging magna yan, naging magna nakaw. Ay, nako. So yan mga banateros, may kukomento nyo sa video ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.